preempt. Mas parang ang na-preempt ay yung at that time ongoing negotiations between the US and Iran facilitated by Oman in all good faith. So it surprised many, including myself, and it felt more like bad faith to attack in the middle of negotiations. And I'm glad to hear from the secretary na may resolution condemning Iran on what has happened. I too condemn the widening of the war, the attack on, although US facilities, but the attack on facilities in other Gulf countries. But I hope that sa pag-engage ng bansa natin sa pamamagitan ng DFA sa interpellation o amendment ng resolusyong iyan, that there should also be the US and Israel called to account for what has happened. Kaya nakikiisa ako sa panawagan ng United Nations sa kanilang lahat, magtigil putukan at bumalik sa diplomasya at negosasyon. Salamat, Mr. Chair. Magandang araw mga kababayan. Ito ang Balitang Pinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang usaping gumugulat sa pandaigdigang komunidad at may direktang epekto sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Pinapatigil na ni Senator Risa Hontiveros ang giyera sa Middle East sa lalong madaling panahon. Exposed at matindi ang nakataya. Para sa marami, ang kaguluhan sa gitnang silangan ay isang malayo at banyagang issue. Ngulit, bakit mariing nananawagan ng isang Pilipinong mambabatas na tuldukan na ang hidwaan na ito? Hindi ito simpleng pakikisawsaw sa diplomasya. Kapag pumutok ang isang malawakang regional na digmaan, hindi lang ang mga bansa roon ang masusunog, kundi pati na rin ang ekonomiya ng Pilipinas at ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Ano ang mangyayari sa ating mga overseas Filipino workers? Paano babagsak ang ating piso kapag pumalo ang presyo ng krudo? Ang panawagang ito ba ay sapat para marinig ng mga pandaigdigang lider? Habang ang headlines ay nakatuon sa mga palitan ng missiles at military exchanges, ang mas malalim na kwento ay nagsisimula dito sa ating sariling bakuran. Meron tayong higit sa 2 milyong Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Sila ang nagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar na bumubuhay sa ating ekonomiya. Batay sa international law at prinsipyo ng human rights, ang panawagan ni Senator Hontiveros ay nakasalalay sa proteksyon ng mga sibilyan, lalo na ang mga migrant workers na kadalasang naiipit sa crossfire. Kapag sinabi nating jurisdiksyon, ang Pilipinas ay walang kontrol sa desisyon ng mga bansang nag-aaway, ngulit mayroon tayong malinaw na sovereign duty o pambansang tungkulin na protektahan ang ating mga mamamayan. Suriin natin ang tunay na laro ng kapangyarihan. Strategic experts note na ang gitnang silangan ay hindi lamang sentro ng relihiyon, ito ang ugat ng pandaigdigang enerhiya. Analysts suggest na ang sinumang kumokontrol sa mga trade corridors dito ay may kakayahang pilayin ang pandaigdigang merkado. Kung magpapatuloy ang sigalot, tumataas ang political leverage ng mga bansang nagluluwas ng langis. Para sa Pilipinas, isang bansang halos umaasa ng buo sa imported na petrolyo, ang bawat araw ng digmaan ay katumbas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Policy observers argue na ang panawagan ng mga mambabatas tulad ni Hontiveros ay isang hakbang para iparatin sa international community na hindi na kaya ng mga third-party nations na balikatin ang bigat ng giyerang ito. Tignan natin ang timeline ng escalation. Nagsimula ito sa mga lokal na engkwentro na mabilis na nag-udyok ng mga reactions at counter-reactions mula sa malalaking kapangyarihan. Ang mga diplomatic messaging ay naging mas agresibo. May mga strategic pagpapahiwatig o strategic signaling na ginagawa ang mga bansa gamit ang kanilang puwersa militar. Para sa Pilipinas, ang bawat araw na lumilipas na walang tigil putukan ay nangangahulugan ng mas mahigpit na paghahanda para sa posibleng mass repatriation, isang hakbang na mangangailangan ng bilyong-bilyong piso at masalimuot na diplomasya. Ngulit dumating na tayo sa tinatawag na breaking point, ang sandali kung saan ang balance of power ay nagbago. Kapag ang mga civilian infrastructure at malalaking commercial vessels sa karagatan ay naging target na nagkaguluhan, hindi na ito laban lamang ng dalawang bansa. Ito ay direktang atake sa global supply chain.
Ang pahayag ni Hontiveros ay sumasalamin sa takot ng maraming bansa na kapag lumagpas ang digmaan sa kasalukuyang hangganan ito, walang bansang makakaiwas sa matinding pinsala. Dito pumapasok ang isang geopolitical chess movement. Sino ang nakakakuha ng impluensya at sino ang nawawalan ng kontrol? Sa paghina ng kapayapaan, nagkakaroon ng vacuum of power. Ang mga alyansa ay nagbabago. Nakikita natin ang pagpasok ng mga bagong silent players na nag-aalok ng kanilang bersyon ng solusyon. Sa aspektong ito, kinakailangan ng Pilipinas na maging maingat. Kailangan nating balansihin ang ating defense alliances at ang ating pangangailangang mapanatili ang magandang relasyon sa mga bansang Arabo kung saan naroon ang ating mga kababayan. Ang epekto nito ay naglilikha ng global shockwaves. Sa merkado ng langis, ang simpleng banta ng pagsasara ng isang trade route ay nagpapataas ng halaga ng Brent crude. Sa mga financial markets, ang mga mamumuhunan ay nag-uurong ng pondo dahil sa security postures ng mga bansa. Ang reaksyon ng Amerika, Europa at Asya ay nagkakaisa sa isang punto. Ang patuloy na geopolitical confrontation ay sisirain ang pagbangon ng pandaigdigang ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Para sa Pilipinas, ang shockwave na ito ay mararamdaman mo tuwing mamamalengke ka o magpapagasolina. Ngayon, himayin natin. Here's what we know. Ang digmaan sa Middle East ay patuloy na kumikitil ng buhay, sumisira ng infrastructure at nagpapataas ng presyo ng kalakal sa buong mundo. Ang pamahalaang Pilipino ay may contingency plan para sa mga OFW. Ngunit, here's what it means. Ang panawagan ng isang senador tulad ni Hontiveros ay nagtatakda ng president. Ipinapakita nito na ang mga bansa tulad ng Pilipinas ay hindi na lamang tahimik na tagamasad. Sino ang nakikinabang sa long term? Tiyak na hindi ang mga developing nations. Sino ang nananahimik? Ang mga industriyang kumikita sa armamento. Ano ang susunod na mangyayari kung hindi ito matigil? Isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya na mas malala pa sa nararanasan natin ngayon. Pero ano ang hindi nila sinasabi sa iyo? Sa likod ng mga panawagang pantao, mayroong dipinan na usaping politikal at pambansang pondo. Ang katotohanan ay ang ating bansa ay walang sapat na budget para pauwiin ang 2 milyong Pilipino ng sabay-sabay kung magkaroon man ng worst-case scenario. Ang strategic silence ng ibang opisyal ay nagpapahiwatig na iniiwasan nilang maipit sa mga diplomatikong issue. Ang timing ng mga ganitong panawagan ay nakaangkla din sa ating pangangailangan na maprotektahan ang ating domestic power advantage, ang ating lakas paggawa. Sa huli, ang desisyon ay nasa institusyon at sa proseso ng batas. Ang mahalaga ay malinaw ang sistema at patas ang pagpapatupad ng international law. Walang sino man ang nagnanais ng patuloy na hidwaan, lalo na kung ang kinabukasan ng ating mga kababayan at ng ating sariling ekonomiya ang nakataya. Mag-comment, makialam kung ikaw ay talagang may pakialam. Mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog Political News Explanation. Magandang araw, Kabalitang Pinas. Sa gitna ng pandaigdigang gulo, handa ba talaga ang Pilipinas kung dumating ang araw na tayo na ang direktang maapektuhan?